So, sunny day. Ang ganda ng araw, guys. Good morning, guys. Welcome to Jill in Can. So, nandito tayo ngayon sa bahay pa at 9:30. Pupunta ako ngayon sa orientation ng aking practicum. Look at that sunny day. Napakaganda ng araw, guys. Pero, it's -21 but feels like -28. So, malamig pa rin yan, guys. Yan. So, malapit lang yung practicum site ko dito sa aming place. Pag ida-drive ay 2 minutes lang. Pero kung mag-walk ako ay 12 minutes. So, isama natin muna si Celestia. Ida-drive nila ako. Nahanap niya yung remote. Kasi to-change, skip yung ads. Yan. May ubo pa din siya. Ako din meron pang konting ubo. So, orientation lang to, guys. Hindi ko alam kung gaano katagal. Ang next week talaga yung start ng practicum ko. Yan. So, yan. Samahan nyo ko, guys. Hi, guys. Punta na kami ngayon sa practicum, baby. Sa likod ako para hindi siya umiyak. Pero pagbaba ko baka umiyak yan. Pero may kinakain siya. Okay, let's go. A few moments later. Hi guys! So yan, nakalabas na ako dun sa aking orientation. Mabilis lang yon. So, mapakalapit lang na ito sa bahay namin. Kasi nalakad ko to dito nung nag-exam ako pang driving. Pero nag-fail ako. So, magre-retake ako ng driving online test next time pag feel ko na. Anyway, so malapit lang siya. At ito yung Edmonton Down Syndrome Society. Yes. 2 minutes drive, papunta doon, pabalik. Pero kung maglalakad ako, malapit lang to, 10 to 12 minutes walk. Nalakad ko na to dati. Yan, kaya lang malamig, syempre. Ayan, so ang pula na ng ilong ko, guys. So, ang orientation, sandali lang naman yon. Nag-tour. Tapos, bali, ang time ko doon is 9:30 up to 3:30 p.m. So, 2 days a week, Tuesday and Wednesday, ang practicum ko. Para ma-complete yung 16 hours per week. Pero meron din kasi kami sa school. So, parang, kaya hindi talaga siya full na 16 hours for the practicum. Kasi meron pang hours na manggagaling sa school na ginagawa namin tuwing Friday. The best thing talaga dito, guys, is malapit lang yung practicum site ko. Pwedeng lakarin kung ganito yung weather. Galing, no? -28. Nakakalakad tayo, guys. May ubo pa tayo. Excuse me. Yan, so it's the first year ko pa lang dito, guys. First year in my program, Disability Studies. At ito yung aking second term. So, natapos na ako sa first term na fall. At ngayon ay second term, winter term. At ang second term namin ay meron ng practicum agad. So, ang next practicum namin sa second year, second term. Yun, guys. So, para dalawa yung practicum mo, may experience ka ngayon at sa next year, para malaman mo rin kung saan yung mas gusto mo future job mo, kung ano yung magiging mga future goals mo, malalaman mo na din. Yan, so
Ito yung weather ngayon as winter. Malamig pa din, pero ayan, basta naka-bundle up tayo at drink tayo ng vitamin C, vitamin D. Yan, kailangan natin yan. So ngayon uminom na ako ng vitamin C. Importante yan, guys. At pati yung mga kids na dapat hindi magkasakit. So importante yung health natin dito. Tumutulo lang yung sipon talaga, guys, ng kusa. Yan, so feeling ko mas okay yan kasi na mabawasan yung sakit ng ulo ko pag ganun eh. Yan. Yan, so happy naman ako sa aking practicum site. I think I will learn more about my program at yung may encounter ko doon. So yun lang, guys. Kung meron kayong mga gustong malaman tungkol sa program ko, Disability Studies, at kung saan ako nag-aaral, sa Northwest College dito sa Edmonton, Alberta, Canada. And so kung hindi nyo pa napapanood yung mga ibang vlog ko regarding the student pathway, ano yung mga requirements, yung mga bagong update ngayong 2024, i-watch nyo yung mga ibang videos ko, guys. So ito yung mga madulas na dadaanan. Tingnan natin. Ito, guys. Madulas yan. Na dapat hindi tayo maglakad. Yung tinatawag na black ice. Galing nun, yung malinis na. Okay. So yung distance nito talagang malapit lang. Yung sa other side nito, yung grocery, nung wala pa kaming kotse, nilalakad lang namin yun. Yun din yung distance na nilalakad ng mga anak ko papunta sa bus stop nila. So parang ganun lang din kalapit yung aking yung aking practicum site, pero nasa other side nga lang siya. Nice. It's a sunny day. Ang ganda ng araw, guys. So yung practicum site ko, guys, supposed to be doon din dapat yung work ko, yung current work ko, dapat doon ako magpa-practicum. Kaya lang kasi kulang yung hours. So I have to ask the school para sa aking other practicum site. Yan, so kailangan, and the school binigyan naman ako ng practicum site. A few moments later. Hi guys! So ngayon, nandito naman tayo sa aming bahay, dito sa aming kwarto. Yan, so ngayon guys, isi-share ko naman sa inyo yung mga kailangan nating paghandaan ngayong taon na to dahil nga bagong taon. Alam natin marami tayong mga bagong gagastusin at marami tayong pinaghahandaan. So ngayon guys, gusto kong i-share sa inyo yung ating cost of living for 2024 dito sa Canada. Well, particularly guys, dito sa Edmonton, Alberta, at particularly nga na kami ay family of 7. So, kayo na lang po bahala mag-adjust dahil kami ay big family, pero hindi po kami malakas kumain. Ayan. So, gusto kong i-share sa inyo guys dahil syempre nga maraming pagbabago ngayong taon na ito, maraming mga big announcement. Bakit ba kailangan nating paghandaan ang cost of living? Bakit ba ito yung malalaman natin yung dahilan bakit nga kaya ang Canada ay nagtaas ng proof of funds para sa mga papunta dito sa Canada. So maybe talagang dahil nga sa ating cost of living na tumataas dito sa Canada. Yan. So yan ang gusto kong i-share sa inyo guys, na para malaman din ng iba, especially sa mga nagpiprepare pumunta dito, nagpaplano ng kanilang budget, at kung nandito na rin naman kayo sa Canada, ay pwede nyo rin i-share sa amin dito sa comment section kung kamusta yung mga budgeting nyo, kung okay ba yung mga plano nyo, na namimit nyo ba yung target budget nyo for this year. Yan, habang nagsisimula pa lang ang ating taon, kamusta ang ating first month of January. So ngayon papunta na tayo sa February. Ayan, malaman natin kung ang budget ba natin ay swak pa. Yan. So guys,
Okay, sisimulan ko to i-share sa inyo yung aming mga fixed monthly expenses. So, ito yung mga fixed monthly expenses namin. Ang unang-una ay ang TELUS. So, yung TELUS ay ito yung aming wifi, yung internet connection namin dito sa bahay. Ang cost nito ay 52.50 Canadian dollars. So, ang sumunod naman guys, yung aming internet connection, yung sa cellular data, yan. So, Fido, para sa aming dalawa, parehas kami. Pero yung sa asawa ko, ay dito niya nakinuha. Yung sa akin naman, ay kinuha ko dun sa VFS, sa Makati, nung time na kumukuha tayo ng nagpapa-stamp tayo ng passport natin. Meron doong kiosk sila at naglalagay sila. Tapos nagbibigay sila ng SIM card for free. Yan, so for free yung SIM card, tapos free activation na rin kapag ka doon mo kinuha yung SIM na yon. At yan, so hindi nga pala tayo paid promotion dito ng Fido guys. Yan, so ang Fido namin sa akin ay $43. Yung sa husband ko naman na dito niya na kinuha ay 48.25 ang monthly niya guys. Ang next naman ay yung aming home insurance. So, dito sa Canada, ay kami yung nagbabayad ng home insurance namin at ito ay sa Westland Express. Ang kino-cover nito guys ay yung mga example, mga calamities, mga flood or yung fire. So, kino-cover nito at ito ay nagkakahalaga na 29.69 ang aming monthly dito. Ang next na aming expenses, although hindi siya masyadong fixed, pero nilagay na lang namin sa fixed kasi we are targeting yung certain amount na dapat ito lang yung mako-consume namin. So, ang monthly namin, recent namin na cost for our electric bill, which is ATCO, yung service namin, provider, ay 117.22 Canadian dollars. So, we are targeting na much lower pa yung makonsume namin na electric dito sa aming bahay. So yung mga ilaw lang naman, ano pa ba yung kinokonsume namin? Ilaw, yung TV, yung mga computers, mga gadgets, yun. So far, yun lang naman. Hindi naman tayo na siya nagpa-plancha dito. Yung laundry naman namin is nasa labas, so hindi rin sa amin yun. At I think kasama din yung electric nito, yung pag nag-charge yung kotse dahil nga winter. Yan. So, yun yung mga kinokonsume namin for electric. At ang next ay yung Millennium Car Insurance. So, hindi rin to paid advertisement by this insurance company ng car namin. So, ang car insurance namin ay nasa 114.98. Ang insurance namin ay third party liability na kung saan yung isang kotse yung aayusin, hindi yung kotse mo. So, ikaw at your own expense pa yung pag yung may nasira sa sasakyan mo. Pero yung nabangga mo or na-accident mo ay sila yung i-cover ng insurance. At itong car insurance namin ay covered na ako at yung asawa ko. So, meron na kaming insurance. At ito nga pala ay medyo cheaper compared sa iba dahil siya ay umattend ng driving lesson tapos nag-attend siya ng seminar nito. So, para ma-less yung cost ng car insurance niya. At guys, ang car insurance dito ay monthly binabayaran. So, talagang hinanap niya at inantay niya kung saan talaga makakakuha ng mas cheaper na car insurance dahil nga monthly nga ito. Dahil may kotse, so may car gasoline tayo guys. Ang car gasoline namin ay nagkakahalagang 120 per month. So ang kotse namin usually hindi pa naman kami nag-out of town, yung parang medyo malayo, no? So ang naging pinakamalayo lang namin ay pagpunta namin sa Elk Island, which is 30 minutes away from our place. So yung 30 minutes na yan guys, malayo na yan dito. Pero usually ang mga pinupuntahan lang namin ay punta sa church once or twice a week. Pupunta kami doon, which is 12 minutes away
from our place at yung grocery. So, minsan punta kami sa Costco, sa Walmart, sa Superstore, so, sa Dollarama. So, yung mga pinupuntahan namin once a week. So, once a week, siguro puntahan namin 2 or depende kung ano yung need namin na mapuntahan. So, yan lang yung pinupuntahan. Tapos, sinahatid sundo lang ako, which is yung practicum site ko, katulad ng na-mention ko kanina, is 2 minutes drive away from here. So, sobrang malapit lang, guys. Tapos, yung work ko naman, pag ako iyahatid or isusundo doon, ano lang yon, 6 minutes away papunta. So ganun lang kalapit yung mga distance na inaano namin. Tapos, yung kids naman, guys, hindi naman kailangan silang ihatid sundo kasi nga, over the bakod lang yung junior high school, tapos yung aming senior high school na 2 ay nagbabas naman sila. So, speaking of bus, ang aming 2 senior high school, guys, ay meron kaming binabayaran na bus pass para sa kanila since sumasakay sila ng bus. Ito ay annually naman pag nagamit nila, monthly. So, monthly, ang bawat isa ay 55 Canadian dollars. So, 2 sila times 2. So, that's 110 for their transpo. So, magagamit naman nila yun kahit hindi sa school pupunta, anywhere. Parang ARC card din yun, katulad sa akin na anytime of the day, kung saan man yun, kahit hindi sa school pupunta, ay magagamit nila yung bus pass. Pero may nakalagay kasi na month lang, no? Kung anong month lang nakalagay yun. Kaya pagdating ng next month, ay kailangan mong palitan na naman yung bus pass mo at bumili ng bago para sa kanila. So, yon ang ginagastos namin para sa kanila. At, meron din kaming washing machine coin card. So, yung washing machine, ayan, so, by coins naman yon. So, kada laba, like, magdadry ka, magwawash ka, $2, magdadry ka, $2. So, ginagawa namin, separate yung white, tapos yung decolor, no? So, yun, $2, so, 8, 4, tapos yung isang batch naman ay $4. So, bali $8 in a week, tina-target namin. Kung may extra, ay yung mga curtains, yung mga blanket, at kung mga may makakapal na jacket na extra. So, ang monthly namin ay nasa $50. Pero guys, depende yan sa usage nyo. Depende yan sa paglalaban nyo, guys. No? So, depende. Kami talaga, guys, tinitipid namin muna sa ngayon. Yan, as much as possible. So, we know some families, merong family of 4, and na $50 din yung cost ng coin card nila. So, depende yan sa ating paggamit. So, kami, dahil marami nga kami at marami rin kami expenses, medyo tinitipid namin kung ano yung pwede naming matipid. Yan. Tapos, meron din kaming life insurance by Primerica. So, ito guys, hindi rin to paid advertisement. Yan. Pero, we would like to inform you guys na importante yung life insurance dito sa Canada. Although, merong healthcare provider or healthcare na assistance na benefit tayo dito. Pero, kailangan pa rin natin ng life insurance kasi hindi natin alam ano yung pwedeng mangyari sa atin. Especially, wala pa tayong mga funds dito sa Canada, no? At kailangan nating ma-secure, syempre, sino yung mga may iwan natin. So, knock on wood, wala naman, guys. Pero, ito yung amount na binabayaran namin for each month ay $100.10. So, hindi siya ganun kalaki, pero maganda yung coverage ng nakuha namin, which is, ang benefit nito ay 500,000 Canadian dollars. So, nasa Philippines kami, meron kaming life insurance doon. Parang nakita namin na mas malaki yung makukuha dito. Tapos, yung amount na binabayaran namin before compared sa ngayon ay parang almost the same. Pero yung benefit nito ay mas malaki. So, dito covered din yung mga kids, whatever happens. At ito yung life insurance na tawag. So, yung death or accident. Yan. Ang isa pa palang big chunk of this budget, katulad nga ng nasasabi ko from my previous vlog, sa house hunting, ang ating big chunk ng ating budget ay ang ating house rental, ang ating apartment. So, ang apartment namin before ay $1,399 doon sa vlog ko. Pero nagkaroon na kami ng renewal ng contract dahil nag-end na yung lease nung dating pinalitan namin.
At ito ay nag-renew na ng lease, kaya ang current market value na ang fina-follow na binigay sa aming amount ay 1,551. Actually, mas mataas pa yan ng konti. Tapos parang pwede kang, sabi sa amin, pwede naman daw mag-appeal kung for discount. So naghingi kami ng discount at ito yung binigay sa amin, 1,551 Canadian dollars. So ang rent po namin dito guys ay including na yung heat and water. Kung kaya nakita nyo, electric lang yung in-include ko doon kasi yung heat and water only na yan guys. So kahit maligo kayo, mag-bathtub kayo everyday, yung running water. Pero syempre in the Philippines talagang nasanay naman tayo na tinitipid natin yung water kasi mahalaga yung water. Yan. Pero hindi ko alam dito guys yung mga talagang only lang sila. Okay lang talagang mag-consume ng water. Hindi ko alam bakit ganun. Yan. So maybe alam nyo guys, please comment down below. At yan ang aming nagagastos dito. 2,336.74 in pesos ay 98,143. So that is only for 1 month. Yan ang dahilan guys kung bakit kailangan nating may talagang funds para dyan. Hindi pa nga kasama dito yung mga kumakain tayo sa labas, may binili tayo ng mga extra. So, isi-share ko din sa inyo guys yung aming grocery. So, ito ay based sa aming family of 7. So, ang grocery namin for the week ay 225. So, nagre-range ng 225 per week. So, pag monthly nito ay $901. So, yung weekly nito na 225, equivalent to 9,460.50. Actually, sa Philippines, guys, parang ito din yung weekly budget namin kasi meron akong pang grocery, tapos yung mga ibang binibili pa namin like mga diaper, mga milk. So, tignan natin, guys, i-share ko sa inyo ano ba yung mga binibili namin dito. So, yung mga katulad ng mga weekly na binibili natin, may chicken tayo, may beef, pork, fish, yung bread, yung rice, yung egg, yung vegetables, yan. So, yung mga fruits na yan, at yung milk. Yung milk namin dito, meron kaming nakukonsume na 4 gallons. So, yung 1 gallon, in 1 week namin, meron kaming 4. Si Celestia naman guys, yung milk niya ay nagta-transition na kami from the powdered milk na baon niya from Philippines kasi malapit nang maubos yun. So, binabawasan na namin yung measurement nun. So, kung dati ay 8 ounce, nagiging 4 ounce na lang yung milk na nilalagay namin from the Philippines na baon niya. Ngayon, 3 ounce na lang. Tapos, the rest is yung milk na binibili na namin dito since 4 years old naman na siya. Actually, dapat mas less na yung milk niya. But, syempre, kailangan naming mag-transition para sa kanya. So, yun ang namin sa milk, 4 gallons for each week. Tapos, meron kaming budget sa fruits. Tapos, yung mga vegetables, so, siguro $15. Kasi, yung isang potato, napakalaki na, napakadami. So, minsan, na-overripe lang sa akin yung ganun. Kasi minsan, hindi naman agad-agad for this week, tapos next week. Minsan, naabot ng 1 month yun. Kaya lang kailangan yung pag-storage, maganda talaga para hindi masisira. Tapos yun, yung mga other vegetables na for the week or 2 weeks na magagamit namin. Kasi talagang malalaki yung mga bilihan ng mga veggies dito, guys. Pati yung mga onions, eggplant, malalaki. So, ayan. So, kailangan i-manage nyo talaga yung mga veggies dito. Kasi kung hindi, sayang pag nasira. Tapos, yung madali lang naman ito, yung mga chicken, pork, beef, and fish. Kasi store lang yan sa freezer. Basta maganda yung pag-store nyo. Tapos, pag isang chicken, yung mga drumstick, isang buong ganyan, isang lutuan na yon kasi para pwede na yun baunin the next day or food for next day. So, yung isang pack na ganon at kasi nga yung mga veggies din,
maramihan. So, parang pag magluluto ka, good for 2 days. Yan. So, yun. So, yan. Sa egg naman, 1 tray per one week kami. Ito ay $11. Yung rice namin, 8 kilos. Sabihin natin good for more than a week na to. That's $18. Yung bread namin, 1.99 yun. So, minsan kami, 2 to 3 loaves of bread. So, sabihin natin $6 yun. $6. So, yung fish, ayan. So, ang fish mura sa superstore, sa Costco, mahal yun. So, pero meron pang mga, hindi kami napupuntahan ng mga stores, yung mga Filipino stores, hindi pa kami nakakapunta doon na sabi nila mas mura daw doon at mas maganda din yung mga fish doon. So, yung fish na nabibili namin ay nasa superstore. So, in a week, minsan may isang fish kami. So, nasa $10 yun. Mas mura actually yung mga fish doon. Tapos, may mga din, minsan may tahong, ganyan. Yan, pero minsan-minsan lang yun. Tapos, yung pork, yan, $18 per week. So, isang ganon, 2 kilos na kasi yun. Minsan, hatiin mo sa dalawa para dalawang menu na yun. So, yung chicken, nasa $22. Yung beef, yan, so 1.5 kilos. Mas expensive kasi yung beef. So, nasa $20. Meron din kami, guys, na mga ginagastos dito. Like, yung mga gino-grocery na hindi na palagi. So, minsan binabawasan na namin kasi parang hindi siya ganun ka-healthy. So, yung mga treats lang to, guys. So, yung mga soft drinks, choco powder drink, yan. So, yung choco powder drink, yung mga ganon, yung hot choco, yan. So, yung soft drinks namin ay nasa $5. Yan. So, 2 liters na yon. Tapos, yung 1 liter na choco drink, yung good for one month na yon, $10. Yung juice ay $8. So, dati bumibili kami ng juice na galon-galon. But we found out na mas matipid yung mga nasa Tetra Pak. So, pa isa-isa lang yung inom nila dati kasi sobrang dami. Yan. So, $8. Tapos, minsan yan, may ice cream din. Mahilig kasi sila sa ice cream. So, $6. Yan. So, minsan isa lang. Minsan, kasi isa lang, guys. Dahil nga, yung freezer namin, syempre marami kang i-store na chicken, meat, yung mga meat products. Tapos nandun pa yung ice cream. Marami kasing ini-store dito sa freezer dahil nga pagka malalaki yung mga per item. So kaya yung ice cream namin isa lang yan. Pero minsan meron kami mga hotdog doon, may mga corn dog, yung mga binabaon pa nila ng mga ibang bagay. So yung meron naman kaming mga minsan bumibili kami pang bake, katulad nakita nyo sa ibang vlog na nag-bake kami ng cake, ganyan. So, sa Dollarama lang na binibili yun, nasa $3. So, make it na parang $6 for that, for that baking ingredient namin. So, meron ding mga chips and cookies, yan. So, minsan ganun, mga $5, more or less, guys. Pero, syempre, expect na mas marami kasi marami kami. Condiments, yung mga toyo, suka, ganyan. So, nasa $15 pero matagal naman siyang maubos. Kaya lang nga kasi pag bibili dito, pang malakihan. Tapos yung cooking oil. Yung meron akong cooking oil before, hindi pa ako masyadong nagpa-fried nung bagong dating sila dito. Hindi ako masyadong nagpa-fried chicken. So, natipid ko yun. Tapos, non-stick pa yung aking lutuan. So, kaya less oil. Kaya $6 yun. Yung isang ganun lang na medyo maliit. Tumagal ng 3 months. Pero ngayon, dahil nagpa-fried chicken ako, dahil parang may miss nila yung mga ganun, ay parang mas mabilis maubos yung ganon. Siguro 1 month. Pag na 2 beses ako or 3 times ako mag-chicken. A few moments later. Diaper. So, since sila siya ay nagda-diaper pa, ang diaper dito yung malaking box. So, that's $50 kasi 120 pieces yung laman nun. Tumatagal naman siya ng 3 weeks.
ng 3 weeks. So, meron din kami mga ibang binibili dito katulad ng hand soap. Syempre, dito kasi talagang yung cleanliness ng mga tao, no? Mas importante na maging malinis, especially pagka winter, ganyan. Kailangan maging malinis talaga yung yung... Wait lang! Ibang non-food items na yan, yung dishwashing soap. Yan. So, since marami talaga kami, kailangan mga ganyan, mga panghugas, mga bath soap namin. So, $1 yung bath soap. Pinabili kami yung maramihan na. So, kung sa Costco, talaga mas advantage para sa mga big families. Mas makakatipid. Yan. Yung shampoo, $10. At yung trash bag. Yan. So, trash bag since may diaper. Tapos, kailangan talaga tapon agad yung mga basura dito. Hindi pwedeng patagalin kasi para ma-maintain natin yung cleanliness ng bahay. Tsaka iwas tayo sa mga molds, mga ganyan, no. Napaka-importante yan dito, guys. Especially, hindi nga natin palagi na-open yung ating bahay. Kailangan malinis. So, kailangan yung trash bag, yan. Importante yan. Tapos, yung mga tissue, yun, so may tissue sa CR, may kitchen toilet, tapos yung kitchen sa table, yung tissue sa table, since lagi kami may sipon. So yan, so mga $15 yun. Pero ano na yun, guys, mga 3 weeks. Ganon, depende sa usage. Yan, so ang total ng monthly na yan, kung hindi kasama yung kung hindi kasama itong mga soft drinks, yung mga extras namin, yung mga treats, ay 195.25 or 8,200 pesos. So, which is exactly almost the same na ginagastos namin when we were in the Philippines. So, kung makikita natin, guys, parang yung ginagastos namin dito, halos parehas lang sa Philippines. Yan. So, for the grocery. Pero, syempre, yung rent nga dito is the big chunk na nagagastos natin dito sa Canada. Yan. So, survival pa lang yan, no? Kaya isipin natin kung sino yung mag-work, ilan ang kailangan mag-work, kaya ba ng isang tao na mag-work to support the monthly expenses, or dapat ba dalawa kayong mag-work para combine yung inyong income sa mga expenses na ito. So, hindi pa, kasama pala guys dito yung mga extra na binibili namin since nung pagdating namin, kailangan kami bumili ng mga snowshoes, snow boots, yung mga jacket, yung mga ibang gamit sa bahay na mga little things lang pero nakaka-add din sa cost natin. So, hindi yun kasama sa na-compute namin, guys. Ito yung mga basic necessities na monthly na binibili namin. Pero, wala din dyan yung mga kumain sa restaurant, yung mga ganon. Yan. So, ngayon guys, talagang tayo, magi-stretch tayo sa pagtitipid dahil nga, ina-adjust din namin yung mga budget namin ngayon at naghahanap din ng husband ko ng work. O yan, so naghahanap na siya ng work ngayon based in Canada. Yan, at share nyo guys kung ano yung mga budgeting din nyo, kung ano yung masasabi nyo dito sa mga budget namin. So this is for family of 7. At yan, so alam ko na yung marami nagsasabi na ang Canada ay talagang expensive. Well, I think yung base naman dito sa aming computation, talagang ang mahal lang dito yung rent ng bahay. Yan. At yung mga insurance ng car, kasi nga, lalo na yung car, monthly yung insurance niya, hindi katulad sa Philippines na quarterly or a year lang binabayaran. So, dito, kung bayaran mo naman siya ng buong year, medyo mabigat siya. So, yun lang guys. At ang shinare ko ay para sa aming family of 7 dito in Edmonton, Alberta. But if meron kayong gustong i-share ng monthly expenses nyo at kung paano nyo na-save or kung paano nyo na-survive ang inyong mga starting years dito sa Canada, that's very interesting to know guys. Kasi syempre kami din ay nagsisimula
At inaaral din namin kung paano kami makakapagtipid. Guys, ay kailangan natin paghandaan ang pagpunta dito sa Canada dahil hindi basta-basta ang mga haharapin natin dito. So, isa pa lang ito guys, yung mga finances, talagang napakalaki na kailangan yung paghandaan kung kayo ay pupunta dito sa Canada. Yan, so imagine guys, itong pinresent ko ay basic lang ito, wala pa itong yung mga ibang bagay, no? Ito lang yung mga kung paano tayo magsisimula dito sa Canada. So guys, I hope nakatulong ang video na ito para sa inyo at hanggang dito na lang. I'll see you in my next vlog. Thank you for watching. Bye!